Breaking news mga kabayan, digmaan sa gitnang silangan mas tumindi pa. Isang malaking pagkakamali ng Iran ang atakihin ang base militar sa Jordan kung saan nagresulta ito ng pagkasawi ng 2 sundalong Amerikano at ikinasugat ng 13 iba pa. Amerika naniniwala na tumutulong ang China o Russia sa Iran upang matukoy ang mga mahalagang base militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Dito na ikinasa ng US forces ang ikawalong pag-atake laban sa Iran. Mga eroplanong pandigma ng Amerika agad naglipara, dala ang naglalakihang mga bomba at malalakas na missile na wala sa iba. Ayon sa US Central Command, ito ang kanilang ganti sa pagkasawi ng 2 sundalong Amerikano. Simula sa mga infrastruktura ng tubig, langis, tulay at railway, inatake din ng Amerika ang iba pang mga military targets sa Iran. Sa Iraq naman, patuloy ang paggamit ng US forces ng kanilang sira upang supilin ang mga banta ng Iran. China Daily, nagugas kamay na wala raw kinalaman ang gobyerno ng China sa kanilang ginawang AI video, pero hindi naniniwala si Secretary Mo dahil ang lahat ng mga pahayag ng Chinese state media ay may basbas mula sa Chinese Communist Party. Kahapon, ika-18 ng Hulyo taong kasalukuyan, naitala ang pinakamalakas na opensiba ng Iran laban sa Jordan. Ang target ng Iran, wasakin ang mga gamit militar ng Amerika na nakatigil sa Salty Airbase sa Kingdom of Jordan. Ang Salty Airbase ang isa sa pangunahing military base ng US forces sa Middle East. Dito nakatigil ang mga US fighter jets tulad ng F-16, F-15 at F-35, A-10 Thunderbolt, mga drone tulad ng MQ-9 Reaper, mga transport at refueling aircraft tulad ng C-130 Hercules, KC-135 Stratotanker at KC-46 Pegasus, at marami pang iba. Nasa humigit kumulang 3,000 US forces ang nakadeploy dito. Ayon sa kuhang video ng mga source, nakalusot ang ilan sa mga ballistic missile ng Iran sa Patriot Missile Air Defense System ng Amerika. Dito makikita ang pagtama ng mga missile ng Iran sa Salty Airbase. Malaki ang posibilidad na tinutulungan ng China at Russia ang Iran upang tamaan ang mahalagang base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Kinumpirma ng Amerika na 2 ang nasawi at isa pa ang nawawalang sundalong Amerikano. Dagdag pa dito, 13 na ang sugatan sa militar ng Amerika, 10 sa US Army, 3 naman sa US Navy sa nasabing pag-atake ng Iran sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Dahil sa ginawa ng Iran, naglunsad ang Amerika ng ikawalong pag-atake laban sa teritoryo at sundalo ng Iran. Sinabi ng militar ng Estados Unidos noong linggo na nagsagawa ito ng bagong pag-atake laban sa Iran bilang parusa sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ito na ang ganti ng Estados Unidos dahil sa pag-atake kinamatay ng 2 tauhan ng militar ng Amerika, habang isa naman ang nawawala at 4 pa ang kailangang isugod sa ospital. Makikita na ang mga F-15 Eagle ng US forces ay inarmasan ng mga bomba na halos kasing laki ng mga fuel tank ng mga fighter jets. Nagliparan din ang mga F-22 Raptor para sa mahalagang misyon. Dito na tinarget ng Amerika at winasak ang desalination plant at marami pang tulay sa Iran.
medida. Maging ang mga gas pipeline sa Iran ay nagliyaban sa sunod-sunod na pag-atake ng puwersa ng Amerika. Muling winasak ng eroplanong pandigma ng Amerika ang mga kakayahan ng Iran sa pakikitigma tulad ng coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities at missile pati ng mga drone storage sites. Ipinakita naman ng mga sundalong Amerikano ang patuloy nilang pagdepensa sa kanilang mga base militar sa gitnang silangan. Sa Iraq, muling inaktibo ng US forces ang kanilang sira o kilala rin sa tawag na counter-rocket artillery and mortar. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. Hindi naniniwala si Defense Secretary Teodoro Jr. na ang AI-generated video na ginawa ng Daily China ay kanila lamang. Para kay Secretary Teodoro, walang lumalabas na mga pahayag ng China lalo na ang ganitong mga propaganda nang walang abiso o pahintulot mula sa Chinese Communist Party. Dahil ang Daily China ayon sa mga impormasyon ay isang Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party. State-sponsored video. So, mahirap paniwalaan yun. No? State-sponsored China Daily yun eh. At walang lumalabas sa China na walang pahintulot ang gobyerno nila. So, palagay ko, kinuha nila yung denial ng China kung meron, pero sa amin naman, sa Defense Department, di basta namin paniniwalaan. Kung minamaliit nila, ibig sabihin, may epekto sa kanila. Kasi ang nangyari, wala na naniniwala sa kanila eh. Na-isolate na sila eh. Ang control na lang nila sa sarili nilang mamamayan by way of censorship and by way of fake propaganda and brainwashing. Kaya kawawa din yung mga tao nila dahil nakabihag sa isang mapaniil na mga diktadurya. No? Na ayaw natin. Hindi tayo pwedeng magpa-loko sa mga ganyan. Yung halaga ng buhay sa atin at kalayaan natin masyadong malaki kesa sa kanila. Maliit ang tingin nila sa sarili nilang mamamayan, ano pa kaya sa mga dayuhan. Kung kaya nilang gutumin yung mga citizens nila sa mga eksperimento ni Mao Zedong, 50 milyones ang namatay wala sa kanila yun. Ano pa kaya kung dayuhan? Laban Pinas.